Sa kwento ng mabuting Samaritano sa Lucas Kapitulo 10, dapat tayong mag-focus sa salita ng Panginoon. Sinabi ng dalubhasa sa kautusan, "Sino ang aking kapwa?" Ang sagot ng Panginoon ay batay sa isang bagay na ganap na naiba. Sinasabi sa bersikulo 27, "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Ang salitang sarili ay tumutukoy sa dalubhasa sa kautusan at ang kapwa ay dapat ibang tao maliban sa kanya. Sa katunayan, sinasabi ng Panginoon, kung ikaw, ang dalubhasa sa kautusan, ay makakapagmahal sa iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa talata 29, ngunit siya, na nais ipagtanggol ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa?" Akala niya na ang Panginoong Jesus ay hinihiling sa kanya na mahalin ang iba, at nais niyang malaman kung sino ang mga ito. Sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng kwento ng mabuting Samaritano at sa dulo, tinanong, alin sa tatlong ito, sa palagay mo, ang naging kapwa-tao nang nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sumagot ang dalubhasa sa kautusan, ang nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, at gawin mo rin ang gayon." Tinanong ng abogado kung sino ang kanyang kapwa, at sumagot si Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang kapwa ng lalaking nahulog sa kamay ng mga tulisan. Sa madaling salita, ang abogado ang nahulog sa kamay ng mga tulisan. Ang nagpakita ng awa sa kanya ay ang kanyang kapwa. Ang kapwa ay hindi tumutukoy sa sinumang tao, ito ay tumutukoy sa tagapagligtas. Ipinakita ng Panginoon sa dalubhasa sa kautusan na ang kapwa ay ang Panginoong mismo. Sinabi niya, "Humayo ka, at gawin mo rin ang gayon." Ibig sabihin nito na dapat gawin ng abogado ang kanyang makakaya upang mahalin ang Samaritano. Maraming tao ang binaligtad ang talinghaga. Akala nila na gusto ng Panginoon na sila ang maging Samaritano. Hindi nila naunawaan na hindi sila makakapunta sa krus upang magpatawad ng mga kasalanan at hindi sila mayaangat upang ibaba ang banal na espiritu. Siya lamang ang may alak at langis. Siya lamang ang may hayop, ang bahay pahingahan, at ang denaryo. Hindi tayo ang Samaritano. Maling-mali na hilingin sa lalaking nahulog sa kamay ng mga tulisan na maging Samaritano. Ang kapwa na tinutukoy ng Panginoon ay ang Samaritano. Ibig sabihin nito na ang Panginoon ay dumating upang maging ating kapwa, dumating siya upang iligtas tayo, upang bigyan tayo ng hayop, ng alak, na sumasagisag sa kapatawaran, ng langis, na sumasagisag sa buhay, ng bahay paupahan, na sumasagisag sa simbahan, at ng denaryo, na sumasagisag sa mga kaloob at biyaya. Ang mga bagay na ito ay kanyang ibinibigay hanggang sa siya'y bumalik. Kapag sinabi ng Panginoon na mahalin natin ang Samaritano, sinasabi niya sa atin na mahalin siya. Sana'y naging revelasyon ito sa iyo. Sa Diyos lahat ng papuri,